Huwag idamay ang mga lisensyadong pogo companies sa mainit na isyu ng kriminalidad sa mga illegal na pogo. Yan ang hirit ngayon ng Philippine Amusement Gaming Corporation o PAGCOR. Sa harap ng panawagan ng mga mambabatas na tuluyan na ngang tanggalin ang buong pogo industry sa bansa. May balitang A to Z si Ian Maghanoy. I-distinguish na lang natin. Licensed pogos and the rest are criminal syndicates. Dinepensahan ng PAGCOR ang mga lisensyadong Philippine Offshore Gaming Operations o POGO na nag-ooperate sa Pilipinas sa harap ng umiinit na issue ukol sa kadikit na kriminalidad ng mga illegal na POGO sa bansa. Ayon kay PAGCOR Assistant Vice President for External Affairs, June Alano, ang mga illegal na POGO ang nagpapapangit sa imahe ng mga lisensyadong POGO na malaki raw ang ambag sa ekonomiya. Bakit mo dadamay yung sumusunod sa batas, tumutulong sa atin sa revenue generation? Bakit mo siya igugrupo doon sa mga criminal syndicates, which they are? Itong mga nag-ooperate ng illegal na to, they're plain and simple criminal syndicates. Tulad na lamang ng ginalugad na Lucky South 99 Pogo Hub sa Porac, Pampanga, kung saan isang trabahador ang tinorture at namatay. Paglilinaw ng ahensya, hindi ito lisensyado ng PAGCOR. Wala na po yan sa pagkakaalam namin, wala pong license yan. Dati po yata may license yan pero nawala na po. Hindi na po yan nabigyan ng panibagong lisensya. Pero ang mga kongresista ng Makabayan Bloc maghahain na ng panukalang batas sa pagbaban ng buong pogo industry sa bansa. Aanhin ba naman natin ang pangako ng mga pogo na trabaho or economic development di umano sa mga lugar na nag-host niyan? Kung binubukas naman ang bansa natin sa mga hindi kaaya-ayang aktibidad na nangyayari sa mga pogo na iyan. Mga krimen, mga paglabag sa batas, mga human rights violations. Sa ngayon, sa impormasyon natin, more than 400 plus pa na mga pogo. So kagaya ng sinabi ni Kong Raul, dapat ito ay iban na talaga. Tanggalin na lahat itong mga pogo na ito. At wala itong dapat na pinipili. Una na ring nanawagan sina Senator Win Gatchalian ng total ban sa pogo at ideklara ito bilang national security threat dahil sa lumalalim nitong impluensya sa mga politiko, gobyerno at local crime syndicates. Baka umabot sa punto na hindi na natin makokontrol itong mga ito. Sila na ang kokontrol sa gobyerno natin. Sa ngayon, nasa 40 na lang ang bilang ng mga lisensyadong pogo sa bansa. 9 naman ang may provisional license. Pero kapansin-pansing nirebrand ng PAGCOR ang pangalang pogo at sa halip ay sa ilalim na ito ng IGL o Internet Gaming License. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy.